Tenten at marahil hindi tayo lubusang magkakilala. Gayunpaman ay samahan niyo ako. Kasama ang mga tuktukeros ay balikan nating muli ang lalawigan ng Oriental at Occidental Mindoro. Alamin ang kasalukuyang kalagayan ng ginagawang daan sa pagitan ng Puerto Galera at Abra de Ilog. Saksihan ang mga kaganapan at mga pagsubok habang tinataak namin ang landas nito. At higit sa lahat, ay subukin ang sarili, tatag at determinasyon upang malampasan ang mga balakid at paghamon sa paglalakbay namin ito. Muli, ako nga pala si Tenten. At para sa unang yugto na paglalakbay namin sa Mindoro, ay tara, samahan niyo ako sapagkat meron akong kwento. Friday the 13th, isang makababalaghang araw at tinuturing na may kaakibat na kamalasan ng nakakarami. Subalit ito rin ang napili naming araw upang umpisahan ang tinakdang Mindoro Loop Adventure gamit ang 3-wheeler Bajaj REs. Pagdating ng mga kasamahang tuktukeros, ay agad kaming nagtungo sa Batangas City Pier upang alamin ang mga schedule ng biyahe patungo sa Calapan. Makabili ng tiket, ay pumili na rin kami upang maisakay ang mga dala naming tuktuk sa Roro. Pasado alas 6 na rin ng umaga nang nilisan namin ang port ng Batangas City. Ramdam ang galak at pananabik ng bawat isa sa amin. Ito ay sa kabila ng napipintong masamang panahon at mga walang kasiguraduhang kaganapan na naghihintay sa amin sa Mindoro. Pakarating ng Calapan ay unang sumalubong sa amin si Sir Eric na isang kaibigan ni Doc Didi. Dinala niya kami sa isang lokal na tsamian. At dito ay nalaman nilang nais namin tawarin ang kasalukuyang ginagawang daan sa pagitan ng Puerto Galera at Abra de Ilog. Anila ay maaaring hindi kayanin ng mga tuktok ang landas patungo rito. Madalas pang araw ay binubuhat ng mga lokal ang mga motor upang matawid ang ilog, lalo na't kumatas ang tubig nito. Subalit sadyang determinado ang mga tuktokeros tawarin ang daang ito, kung kaya't mas pinili pa rin naming magpatuloy. Pero ligaw tayo, tara. Inirekomenda sa amin ni na Sir Eric ang ilog ng Tiboy na madadaanan namin bago sa piti ng Puerto Galera. At makilang oras ng paglalakbay, Ito na ba yung Tikoy? Tiboy to, boss. Tiboy? Tiboy na po to? ay agad naming narating ang Tiboy Rapids ng Baco Oriental, Mindoro. At dahil Biyernes, ay halos na solo namin ang ilog. Kapansin-pansin ang linaw ng tubig na dumadaloy sa Tiboy River mula sa kabundukan. Gayon din ang kalinisan at kaayusan ng kapaligiran. Sadyang nakakabilib sa kung paano napapanatili ng mga lokal ang ganitong kalagayan sa kabila ng libreng entrance fee. At tanging ang mga kubo lang sa paligid ang pinauupahan sa mga turista na nais gumamit nito. Matapos ang ilang minuto ng pagtatampisaw ay muli kami nagpatuloy sa paglalakbay hanggang marating namin ang bayan ng Puerto Galera. Panandili ang suminsay sa Tamaraw Falls at White Beach na ilan sa mga tanyag na tourist spots ng bayang ito. At dito na rin kami naabot ng tanghalian. Habang kumakain, ay patuloy na nagbibigay ng babala ang mga lokal patungkol sa plano naming tawarin ang landas mula Puerto Galera tungo sa Abra de Ilog. Subalit sadyang buo ang loob ng mga tuktukeros. Makailang kilometro ay narating namin ang dulo ng sementadong kalsada at pumungad ang bako-bako at matarik na daan. Ito na yung end ng pavement and actually bumaba yung mga kasamahan para i-assess yung daan kung kakayanin ba ng tuktok. So initial assessment naman nila Sir Arthur at ni Mac kaya basta one at a time, then subukan tulakan. Tulakin yung itulak yung tuktok kung mag-aalangan sa ahon at sa pababa. So yun lang, peace. One step forward and another back. I would never try to fool ya. I'm one heartbeat away from going mad. Girl, when you're looking like that, closer, closer, I'ma get closer to you. Yeah, got me, babe. Makailang kilometro ng baku-bakong daan ay narating namin ang unang ilog. Yun, no? Ito na yung unang ilog. Dito, ito mababaw. Ito, dito. Hindi, wag ka dyan dadaan. Ay, May mga shoot, bato nga, dito no? ka. Tapos tutulok na lang tayo. Sinusubukan i-assess kung saan padadaanin yung tuktok para iwas balahaw. Dito malalim. Hindi nga, may bato pa din. Sa puntong iyon ay ako ang naatasang magtawid ng tuktok sa ilog. Ito ang aking unang beses gagawin ng bagay na ito.
Kung kaya't matinding kaba at takot ang aking nararamdaman. Hindi normal para sa akin ang umalis sa aking comfort zone, kaya madali para sa akin ang panghinaan ng loob, lalo na sa mga ganitong sitwasyon. Subalit sa suporta ng mga tuktukeros, ay nagdesisyon akong subukin ang sarili, kaharapin ng takot, at magpakatatag sa kabila ng pangangamba. At oras na para tawirin ng ilog. Tulak! Tulak! Okay, kaya, kaya! Kinaya! Lubos ang galak na aking naramdaman matapos malampasan ang paghamong tawirin ng ilog. Sadyang kay sarap namnamin ng isang tagumpay, lalo na't may matinding kaba habang kinakaharap ang munting balakid. Sa aking palagay, ay normal ang makaramdam ng takot o pangangamba sa tuwing may mga pagsubok na dumadating sa ating buhay. Normal ang makaramdam ng kaba habang kinakaharap ang mga paghamon, dala ng iba't ibang kaganapan o pangyayari. Sa puntong iyon, ay pinili kong mas maging matatag habang tinatawid ang mapaghamong ilog. At sa tulong ng mga kaibigan, ay mas naging determinado akong malampasan ang munting pagsubok sa aming paglalakbay. Kung kaya't masasabi kong, ang totoong katatagan ay ang kakayahan ng isang taong kaharapin ng mga hamon sa kabila ng takot o anumang pangangamba. Yo! So, nagpaalam tayong sa mga taga dito na mag-set ng camp dito sa tabing ilog. So, dito kami magpapalipas ng gabi. Peace! Makapag-set ng camp ay nagluto ng masarap na hapunan si Arden. Sabay-sabay kaming kumain at pinagnilayan ng mga kaganapan ng araw na iyon. Babarik naman pa. Pasasalamat sa magandang panahon at sa mga lokal na tumulong sa amin upang malampasan ang dalawang ilog. At hanggang dito na lang muna ang unang yugto sa paglalakbay namin sa Mindoro. Muli, ako nga pala si Tenten. At sana ay may munting aral kang napulot sa dulo ng bidyong ito. Hanggang sa muli, paalam at ingat. Closer, closer, I'ma get closer to you. Yeah, got me, baby, got me hooked on you once again.